mag-start po tayo. So first of all po, good afternoon po kay Miss Faye. Thank you po sa pag-accept po. And first of all po, introduce po muna kami. My name is Darius Eleazar Nace po, and I'm with Justin Shane Nicolas. So, we're from TUP Manila po, CIE. Ang course po namin is BTV-TED. Major po namin is animation. So, yung purpose po nito is para po sa SEM 1 po namin na subject po, which is kailangan po namin mag-interview ng isa pong let passer about po sa naging journey po nila before, during, and after po ng pag-take po ng let. So, Justin. Good afternoon po ulit, ma'am. Name lang po. Ano po yung name niyo po, ma'am? Faye Margaret Sotolongo. And then yung ano niyo po, yung age po and location po. 23, Cavite. Thank you po. And yung unang question po is, when did you take your licensure exam for teachers po? March 2023. And yung second question po is yung, ano po yung preparation nyo and routine po bago po kayo mag-take ng let exam? Nung before ako mag-take ng let exam, sa mga kagaya ko na hindi naman nag-review center, so hindi ako nag-enroll sa review center. Kasi syempre, nangihinayang ako sa perang i-enroll ko doon, tapos hindi ako papasa. Yun kasi yung thinking ko before. So, pero kung meron naman kayo pang enroll, syempre sa review center, mag-enroll kayo. So, ini-encourage ko na mag-enroll din kayo. Of course, una, syempre self-review lang ako. Inipong ko lahat ng mga notes ko from the previous years ko na naipon ko. Tapos, naghanap ako ng mga resources sa internet. Then, meron ako nakita sa YouTube na mga nag-vlog na nagre-review sila ng mga students na mga possible na lumabas sa examination, sa let examination. So, ayun, syempre may finalo din ako ng mga superstitions like magsimba, syempre, before and after the exam. Tapos yung nagpapatasan ng pencil sa mga pumasa na ng board exam. So, thank you po dun sa answer. Let's proceed po sa pangatlo po. So, before, during, and after po nung pag-take niyo po ng let, ano po yung mga struggles or barriers po na naranasan niyo? Siguro yung sa before, syempre yung hindi ako ganun ka-confident sa mga naaaral ko, syempre, kasi syempre iba pa rin naman pag nasa review center ka. Kumbaga, may nag-guide sa'yo, unlike kapag self-review ka lang, di ba? Na hindi mo alam kung ano yung aaralin mo, ganon. So, kumbaga parang hindi mo alam sa ka magpo-focus o anong unahin mo. Syempre, knowing ang course natin is tech-voc, di ba? So, medyo malaki ang sakop. Lalo siguro during, syempre, yung mga katulad sa mga questions kasi, may mga questions na akala mo same, pero different answers pala. Tapos, meron naman mga questions na iba yung pagkaka-construct niya, pero it's the same answer. Ganon. Siyempre after, kaba na lang yun na kung papasa ka ba o hindi. Yung kaba na kung papasa ba. And additional question po, ma'am. Naka-ilang take po kayo nung nag-exam po kayo? First try lang po ba? Or Isang beses lang. isa lang? Opo. So, congrats po, ma'am. Last question na po tayo. If ever man po, what are your tips po sa mga future takers po ng exam? Una, kung meron kayong pang-enroll sa review center, mag-enroll kayo. Yun. Siyempre, yung magbasa, lagi, yan, maglaan ng oras sa pag-aaral.
kahit wag masyado i-pressure or i-stress yung sarili na mag-aral na kailangan ko aralin to, ganun, kailangan ko aralin to, wag ganon. I think much better na bigyan yung or maglaan ng oras sa pag-aaral, wag masyado i-pressure or i-stress yung sarili kasi parang the more na pressure ka kasi wala pumapasok sa utak mo. So parang ang nasa isip mo na lang, kailangan mo mabasa yung ganitong part, kailangan mo mabasa yung ganitong part. So hindi siya, feeling ko lang yun yung, kumbaga sa perspective ko, hindi siya pumapasok mas hindi siya nare-register sa utak, ganon. Tsaka kung, kunyari, wala kayong ginagawa, ganon, free time nyo, gawin yung background music, yung mga sa YouTube na nagre-review, yung mga libre, at least kahit pa paano, or kahit man may ginagawa kayo, na rin, naglilinis man or what, or something, kung ano man sa bahay, o sa school, kahit nakaplay lang siya sa background kasi. Siyempre, parang minsan, pag naririnig mo kahit pa paano, minsan pumapasok, unconsciously kasi, pumapasok siya sa utak. So, siyempre, after nun, siyempre, pag aaralin mo siya ulit, possible na, narinig ko to, ito yung sagot dyan, ganon. Mga ganong bagay. Tapos, siyempre, yung mga bagay na mga paniniwala, hindi rin naman, it doesn't hurt to try, di ba? Parang okay lang din naman na i-try yung mga nagpapapatasan ng pencil sa mga nakakapasa ng board. Siyempre, of course, yung magsisimba before taking, tsaka after. Tapos, yung make sure na kapag before mag-take ng exam, may enough sleep, nakapagpahinga ng maayos yung katawan, yung utak syempre. Tapos make sure to eat para may energy sa pagtitake na exam kasi talagang nakaka-drain gawa ng sobrang daming babasahin, tapos kailangan mo pa intindihin. Tapos during the exam, learn how to eliminate choices. Siyempre, di ba sa choices kasi meron laging best answer doon. So, learn how to eliminate choices. Let's say, sa 4, meron 2 dong tama. So, pipili ka doon kung ano yung pinaka-best answer doon. Ayun lang naman. Tapos, syempre, sa pagre-review, kung ikaw, mayroon kang friends na alam yung nag-self-review or hindi ganun kapalad na magkaroon ng mga resources enough to study, okay din yung nag-exchange kayo ng mga notes nyo, mga nalalaman kasi syempre it's a way na makatulong ka rin sa kanila. Kung hindi naman labag sa loob nyo, di ba? Kumbaga, kung maluwag sa puso nyo na tumulong sa iba. So, ayun, another way para maging fun yung pag-aaral, di ba? Ayun, tsaka, enjoy the process lang. Kung mag-fail man, try ulit, yun. Wag ma-disheartened na bumagsak. Ayun. Po, ma'am. Dahil nabanggit niyo po yun sa question po, natatandaan niyo po ba yung mga possible question po na lumabas and saan pong subject nagpo-focus yung mga tinig niyo po? Sa major, may mga, katulad nun, may naaral ako sa major na drafting. Hindi ko naaral yun. So, alam ko sa sarili ko, parang, tinry ko talaga intindihin yung mga questions about drafting, yung mga medyo common sense, so syempre nasasagutan mo, pero pag medyo yung mga complicated questions na, mag-i-mini-mini mo ka na lang, hindi, joke lang, huwag nagagayan yun. Syempre kumbaga parang depende ka na lang din sa tanong, ganun. Tapos, ayun pa, minsan yung mga sagot sa isang tanong, nadaanan mo na, ganun. Yun, kaya kailangan nagbabasa talaga. Tapos, sa Prof. Ed, parang more on research ata yun. Kasi hindi ko na masyado ma-recall. Pero yung sa major namin na yun, drafting. Tapos sa Prof. Ed, parang more on research. Teka, may notes ako nun eh. Ayun, drafting, may halo ng masonry, industrial arts, yung sa masonry tools, yung industrial arts, mga basic tools lang, ganun.
Tapos meron din fishery. Tapos agriculture. Ayun, farming, mga chicken breeding, ganun, process of harvesting. Tapos yung sa home economics, Fahrenheit to Celsius, mga metric English conversion, mga ganun. Ayun lang. Usually yung iba halos magkakaparehas naman na. Gen Ed wala masyado. I think more on general education niya lang.